Wala po eh, kasi nga parang ano lang to eh, anong tawag doon, nanloloko lang, prank lang tong ginawa sa amin, no? Mabuti naman ganun lang ginawa sa aming website. Pero yun nga, iniimbestigahan pa ho namin kung sino yung gumawa nito. Katulong po namin ang DICT at NBI. Ang gagawin po namin ay sabi nito, ito po yung report sa akin ng IT team. We are currently on the configuration stage. We already mitigated the situation and expect our website to be up and running anytime within the day. So, yun po ang latest report sa akin ng IT team. Ano po yung status ng website ng House of Representative? Accessible ba siya or hindi po? Accessible na nga po, pero nandiyan pa rin yata yung mukha nung nag-hack ng system namin, no? Mm-hmm. Pero ang report po sa akin itong IT team namin ay within the day po matatanggal na to. Mm-hmm. So sa lahat po ng mga features dyan, hindi po ma-access, ibig sabihin hindi makiklik, yun lang po yung nakikita sa kasalukuyan. Opo, tapos wala naman po. Usually pagka tunay pong hacking, may ransomware na tinatawag, no? At humihingi ng pera, ng pabuya po para i-stop yung hacking. Kami po wala naman natanggap na gano'n. Mm-hmm. Nung maganap po itong pagka-deface, no, yung kaninang mga mukha na lumabas po sa website ng House of Representative, ilan sa mga IT expert ang sumubok din na ma-access po SecGen? At sinasabi nila kung gagamitin po yung IP address nung mismong website, hindi naman po na-deface. Umabot din po ba ito sa kaalaman ng inyo pong IT sa House of Representative po? Hindi naman po nangyari ganyan. Parang yun lang yung mukha na inilabas. Pag in-access niyo po yung website, isa sa mga website ng House, yan po ang mangyayari. Mm-hmm. Kaya isa ring ang nakalink po kami kasi sa PhilGov. PhilGov po yung website ng gobyerno. Doon po dumaan yan yung figure na yan. Mm-hmm. So, actual pong diniface ay yung PhilGov site ng website ng House of Representatives. Mm-hmm. May nagsasabi din na mga eksperto rin sa IT na kung i-access naman po sa labas ng bansa, sa labas ng Pilipinas, hindi naman po ganyan yung as per kahapon nila na pagbisita, hindi naman daw po ganyan ang itsura nila kung mag-access sila sa ibang bansa or gagamit sila ng VPN po, SecGen. Parang dito lang daw sa Pilipinas as of kahapon nila na monitoring din or pag-check kung anong klaseng pag-atake ang ginawa nila sa website po. Ano po ang tugon dito ng IT ng House of Representatives? Well, ang report lang po sa amin ay nasolve na raw nila yung problema na yan. At pinag-uusapan nila ay kung paano ma-restore yung website namin within the day. Mm-hmm. Yung sa PhilHealth po, ang sinasabi nila, meron po silang outdated, paso na mga antivirus, anti-malware na nakikita nilang dahilan kung bakit basa-basa na lang nakapasok yung Medusa ransomware sa kanila. Sa House of Representative po, updated po ba yung ating mga virus
antivirus or anti-malware para maiwasan itong mga cyber attacks na ito. And yung sa maintenance natin, may sapat naman siguro tayo na pondo, at kung mamarapatin po ninyo, magkano ba ang inilang pondo ng ating pamahalaan laban dyan sa mga cyber attacks? Kasi kumbaga, sa nangyari sa PSA, sa PhilHealth, kailangan talaga natin ng pondo para maproteksyonan ang online presence po natin, SecGen. Sa ngayon po, is on the assessment ng IT team namin. Medyo nga po may kakulangan dun sa cyber security equipment and personnel namin. So, we are going to address that. Sa website po ng House of Representatives, ano po ba ang kayang ma-access doon, sir? Yung ba official records ng House, pwede mo ma-access doon via website? Hindi po naman lahat. May website po kami, karamihan lang ay puro information about what's happened sa HREP, no? Yung mga bills po na pending, anong status. Pero po yung mga personal data, iba kong file yun. Hindi naman nilalagay po sa website yun. Delikado yun pag yun nakuha ng mga kalaban, SecGen.